Para sa akin, ang highlight ng trip na to is yung para mas makilala natin ang Bukidnon, tikman natin ang ilan sa pinagmamalaki nilang mga street foods. Hello guys, we're still in Valencia. So right now, bumili ako ng binaki. Alam niyo yun, yung parang corn na kakanin or kakanin na gawa sa corn na specialty dito. So titikman natin and let's see, nagugutom na rin ako eh. So guys, isa to sa mga specialties dito sa Bukidnon or Northern Mindanao. Ito yung tinatawag na binake or binaki. So it's made of corn. So titikman na natin siya ngayon and then i-explain ko sa inyo yung lasa. Actually hindi ko alam yung process ng pagluto rito eh, pero titikman natin na. Medyo gritty siya sa sa mouthfeel. Tapos alam mo yung cornmeal yung ginamit. Tapos meron tong margarine, may sugar. Alam mo yung isa nito, pag kinain mo to, busog ka na. Wala nang kasunod. So ilalagay ko yung sa screen yung process ng pagluto nito at saka kung paano kung alin pa yung mga ingredients ito. Kakain muna ako guys, sandali lang. Sabi nila, traveling is healing. Kaya hugas kasalanan itong next street food na titikman natin. Bili tayo ng fruit salad drink. Ito ang street food na pinipilahan ng mga estudyante, even working professionals. Fruit salad drink. Meron pala itong pala guys may refill to. Mamaya re-refill tayo. So meron ditong ice, merong gatas. At yung mga fruit na nandito, freshly sliced. You look closer, kitang-kita mo yung mga fruit bits, kaya guaranteed nutritious to and better kaysa sa mga deep fried na merienda natin sa Maynila. Grabe yung cornfields dito guys, kaya tinatawag talaga ang Bukidnon na Food Basket of Mindanao. Cornfields left and right. Dahil hindi masyado mahilig sa karne ang ating mga kasama, ito tayo kakain ngayon sa Villa Tuna. Pag meron kang ginamos na side dish o sausawan, nako guaranteed mapapa-extra rice ka talaga. So guys, welcome dito sa Villa Tuna. Isa to sa pinaka fastest growing food franchise dito sa Mindanao. I heard na nag-start sila sa Butuan
And believe it or not, meron na rin tayo sa Quezon City nito. So, syempre, simulan natin sa appetizer. Ang kanilang kilawin. So, tignan mo guys, fresh na fresh yung tuna. May cucumber, may chili, merong ginger, at merong onions. And, okay, sige, tirahin na natin. Tignan mo, kaiba sa lahat ng kilawin, ito, red pa talaga, pink pa talaga, kasi hindi pa siya nababad sa suka. Hindi pa masyadong milky yung kanyang vinaigrette. So, ano natin? Guys, hindi overwhelming yung sili. Lasang-lasa mo talaga yung tuna. And hindi nakakapasok sa dila yung hindi overwhelming yung vinegar. So malalasa mo talaga yung fish. Yung ocean flavor dito sa plate na to. So syempre, after an appetizer, punta tayo sa mains, which is yung tuna curry. The first time kong itatry ito, normally hindi ako umorder ng ganito pag sa mga seafood restaurant, pero try natin. So meron siyang potato, meron siyang fish, sili, saka carrots. Try natin na potatoes ng partner. Hindi makuha, hirap So sige, tingnan natin. Wow! Lasang-lasa ko yung curry, saka umami. Grabe. Very flavorful. I would say 9 over 10. Okay naman, try natin tong pancit. So it's your typical pancit. Pancit canton to, no? Tama ba? It's your typical pancit canton with vegetables and with tuna. So, try natin. Gamit tayo ng serving pork. Sakot. Two words. Happy birthday. Sarap. Sarap, yun lang sabi ko. At nung last night ko na rito sa Bukidnon, wala na ako ditong kasama, kaya dito tayo napadpad sa Arnox. Sulit na sulit sa only rice, only soup, and only gravy sa halagang 85 pesos. So madami silang branches at sure ako makikita nyo to kahit saan sa Valencia. Guys, no, kung nanonood kayo ng news lately, parang nakaka-anxious tuloy mag-travel kasi, di ba parang left and right, ang daming mga aviation accidents. So medyo anxious ako since may biyahe tayo today. And I mean mamayang gabi kasi pabrika tayo ng Manila. So again, para i-summarize lang natin yung ating trip, andito tayo ngayon sa Valencia, Bukidnon from Manila. But instead of Cagayan, sa Davao tayo dumaan. And I heard a lot of locals na nagsasuggest na dapat sa Cagayan de Oro daw tayo dumaan kasi mas mura, mas efficient. So tatry natin yun next time. So para madaanan din natin yung ibang cities like Malaybalay at mapuntahan natin yung ibang tourist attraction doon. Ang highlight ng trip na to is yung tatlong pinuntahan natin, which is yung Musuan Peak, yung Lake Apo, and of course our resort. So ayun yung Musuan Peak, yung mataas na to, ito. Yan, ayan yung inakit natin kahapon, guys. So if you're gonna ask me if recommendable bang pumunta rito, absolutely. I absolutely recommend that you visit this place. Napaka-chill. Although city siya, okay, napaka-modern, maraming mga developments, maraming restaurants, maraming hotels. Ang daming hotels dito, guys. And Bukidnon has its own charm.
Because I think Bukidnon is a very underrated province. And pagka nagkaroon na sila ng sariling airport, once na nag-open na to, I'm sure magiging boom ang tourism dito. So, again, isasuggest ko na kapag naligaw kayo rito sa Valencia, you visit Busuan Peak, Lake Apo, and RR Spring Resort. So, pwede kung balak nyo lang magkaroon ng short stay, like a very quick weekend stay, pwede. Very, very doable po.